Sa talinghaga, mga kapatid, sa linggong ito, ipinapakita ni Jesus sa atin ang dalawang mukha ng mga Israelita sa kanyang kapanahunan. At siyempre pa, pinakikita rin sa atin ang mukha na meron tayo ngayon sa kasalukuyan, kung paanong tayo'y tumutugon sa kalooban ng Diyos. Ang unang panganay na lalaki na nagsabing, ayoko po, pero later on, na-realize niya na kailangan niyang pumunta at magtrabaho sa ubasan. Pumunta siya at sinunod ang sabi ng kanyang ama. Ito'y kumakatawan sa mga publikano, mga makasalanan, mga babaeng masasama sa panahon ni Jesus. At ito rin ay kumakatawan sa ating mga tao ngayon, mga taong makasalanan, mga taong katulad ng mga makasalanan sa panahon ni Jesus. Ano man ang ating pinagmumulan na kasalanan. Pero ang magandang balita dito ay sa kabila ng kanilang kasalanan, nakita nila kung paanong kinakailangan nilang magbalik loob sa Diyos at sumunod sa kanyang kalooban. Bagamat sila ay sumuway sa simula, sila naman ay sa hulihan ay sumunod, nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Kaya mas makabubuti na kahit sa simula ay hindi maganda, sapagkat ganyan naman tayo mga kapatid. Kapag nabibigatan tayo sa buhay, sumusuway tayo karaniwan sa kalooban ng Diyos. Pero may punto palagi at darating yung araw na makikita natin kung gaano hindi maganda ang ating mga nagawa at tayo nagsisisi at nagbabalik loob sa Diyos. Kaya ang sabi doon sa unang pagbasa, yung mga taong nakita nila ang kanilang kasalanan at sila'y nagbalik loob sa Diyos, sila'y mabubuhay. Samantalang yung taong ayaw kumilala sa kanilang kasalanan, kapag sila'y mamatay, mamamatay sila sa kasalanan. Ito mga kapatid yung ikalawang anak na nagsabing, oo, opo, susunod ako, pupunta ako sa ubasan at magtatrabaho, pero hindi naman talaga siya pumunta. Ito ang pinapatutsadahan ni Jesus sa kanyang mga talinghaga ngayon. Ito yung mga elders, mga iskriba, mga pariseyo, mga takapagturo ng batas, mga taong umuugit sa kasaysayan ng lipunan dahil sila yung mga nasa kapangyarihan. Sila yung mga taong ang tingin sa sarili matuwid at nabubuhay sa kasinungalingan. Ibig sabihin, double life, double standard. Ang tingin nila ay matuwid sila, pero sa totoo, sila ay mga mapagsamantala. At ito yung tinasabi na mamamatay sa kanilang kasalanan kapag di sila nagsisi. Dahil ito yung isang malaking kasalanan sa Espiritu Santo na hindi mo aminin na ikaw ay nagkasala. Alam mong ikaw may utang na malaki, napatunayan na ito, pero sinasabi mo wala kang utang at ayaw mong magbayad. Ito yung kasalanan sa Espiritu. Ang hindi pagkilala at pagbabalik loob sa Panginoon kahit overwhelming na ang pruweba, sinasabi na sa iyo ng mga tao na ang iyong kasalanan, pero pinaninindigan mo ang kasinungalingan sa iyong sarili na ikaw ay walang kasalanan. Walang pinagkaiba sa mga pariseyo sa panahon ni Jesus. At siyempre, sa panahon din natin ngayon, marami ding mga iskriba at mga pariseyo na kahit sila ay may mga kasalanan, tatanggi at lulusot sila at sasabihin nilang matuwid at tama ang kanilang pamumuhay at mga desisyon sa buhay.
Yan ang kasalanang walang kapatawaran. Kaya tama rin ang sinasabi ng unang pagbasa, kapag hindi ka nagsisit, nagbalik loob sa Diyos at namatay ka, mamamatay ka sa iyong kasalanan at wala nang daan upang maridim ka sapagkat hindi mo tinanggap ang pagpasok sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, mahalaga na tayo ay kumikilala sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa ating mga Pilipino at siguro sa maraming tao. Napakahalaga ng palabra de honor, yung napaninindigan natin ang ating sinabi. Pag sinabi mong, opo, pupunta ako, susunod ako, dapat talagang susunod ka, hindi lamang salita. Dahil maraming tao na nasisira sa salita. Oo, magbabayad ako, pangako ng pangako, nasisila ang kanilang kredibilidad nang dahil sa pera. Oo, pupunta ako sa birthday mo, pero hindi naman pupunta. Nasisira ang ating pagkatao kapag tayo'y nangangako at nawawala ang tinatawag na palabra de honor. Pero ang totoong honor, mga kapatid, ay hindi nasa palabra, wala sa palabra o sa salita, kundi nasa pagsunod. Kaya maiintindihan natin si San Pablo sa ikalawang pagbasa nang sabihin niya sa atin ngayon na kung paanong ang isang tao ay sumuway at nadamay ang ibang mga tao sa pagsuway na ito. Parang namana nila, referring to Adam, sapagkat siya lamang ang unang taong sumuway sa kalooban ng Diyos, damay tayong lahat. Dahil totoo, mga kapatid, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Sa isang taong nagkakasala, nadadamay tayo. Kapag may nangdaya, nagnakaw, maraming nagugutom, maraming nasisirat, nawawalan ng trabaho, apektado tayong lahat. Pero sinasabi din ni San Pablo, mga kapatid, kung paanong ang isang tao ay sumunod, damay din tayo sa tagumpay at kabanalan ng taong ito, referring to Jesus, ang bagong Adan ng ating buhay, mga kapatid. Kaya ang totoong honor para sa Panginoon ay wala sa salitang sinasabi natin, kundi sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Yan din ang dahilan, mga kapatid, kung bakit sa amin, sa religious life, sa mga nagpapari, nagmamadre, isa sa mga vows ay yung vow of obedience. Obedience. Dahil sa pagsunod, sa kumakatawan sa Panginoon, ang obispo, ang Santo Papa, at mga superior, mga religious congregations, madre man, pari man, ay kumakatawan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga ng obedience. Dahil sa pagsunod natin, tayo ay nadadamay sa kabanalan ni Jesus. Dahil ang totoo, kung meron mang tao, mga kapatid, nakakaiba, dahil dito sa Ebanghelyo, ipinakikita lang sa atin ang mukha nating mga tao, pero may ibang mukha. Pwede ba nating sabihin na sinabi niya, opo, susunod ako, o pupunta ako. At the same time, sumunod siya. Hindi yun usapin dito, mga kapatid, sapagkat hindi tayo ganyan. Ang mahal na Birhen lamang ang nagsabing oo sa kanyang fiat at si Jesucristo. At sila rin dalawa ang sumunod. Sila yung mga taong hindi nagkasala, exemption from sin. Kaya sila yung perfection ng imahe ng sangkatauhan, na sila yung sumagot ng oo, at the same time, sila rin yung mga tao na sumunod sa kalooban ng Diyos. At yun ang gustong mangyari, mga kapatid ng Diyos,
Na kahit tayo'y katulad nung panganay na anak na nagsabing, ayaw ko, meron pa namang redemption sa huli. Nakita mo kasi yung iyong kasalanan, nagsisi ka, nagbalik loob ka, at sumunod sa Diyos. Yan yung mas mainam. Kaya kung pagpipilian natin, dahil may tanong si Jesus, sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng Ama? Sa dalawang ito, mga kapatid, ang totoong sumunod ay yung panganay na anak dahil merong point of redemption. Naligtas siya sapagkat nakita niya ang kanyang kasalanan, nagbalik loob siya at sumunod sa Panginoon. Di tulad nung ikalawa, wala nang point of redemption kasi nireject na niya mismo yung kalooban ng Diyos na sana'y siya magsasalba sa Kanya. At may mga taong ganyan, mga kapatid, sa ating panahon, kung paanong meron din noon, at sa salit-salin lahi, may mga taong ganyan. Parang sinasabi natin, beyond redemption. Kasi ikaw na mismo ang tumututol sa iyong kaligtasan. Kung bagay isinasalba ka na sa selya elektrika, o sige, ayaw mo, o di sige, mamatay ka sa selya elektrika. Parang ganyan ang mangyayari sa atin kung hindi tayo magsisisi at magbabalik loob sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang paanyaya sa atin ngayon ay palaging kilalanin na tayo ay paulit-ulit na nagkakasala. Dahil sa totoo, sa huli, kapag nakita natin ang ating mga kahinaan, mga kasalanan, at tayo nagbalik loob sa Diyos, tayo pa rin ay magtatamo ng kaligtasan. Kahit na huli, katulad nung linggo, yung mga nagtrabaho ng 1 oras lamang, binayaran pa rin sila ng karapatang upang 1 denaryo. Naligtas pa rin sila sa gutom at nakatawid sa araw na yon. At ganun, mga kapatid, kaganda ang kalooban ng Diyos. Sa mga maliliit nating ginagawang mabuti, ang isinusukli niya ay mas malaki. At sinasabi nating siksik, liglig at umaapaw kahit hindi tayo deserving. He makes us deserve kahit wala tayong karapatan sa mga biyayang ito. Kaya mga kapatid, ipanatag natin ang ating loob. Magpatuloy tayo sa pakikihamok sa buhay ng may pananampalataya at angkinin natin ang salitang ito sa katauhan ng panganay na anak. Dahil ang totoong imahe natin sa araw-araw. Nagkakasala tayo, pero kinakailangan kilalanin ito, magsisit, magbalik loob, at maging matuwid na sa ating pamumuhay. Amen.